I did not make an assassination threat to the president. Flashback. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. May lakas ng loob siya. She has the guts to deny everything. Itinatanggi niya na wala daw siyang ginawang threat sa buhay ng ating PBBM. Hello po, ito na naman po ako, your one and only Marisol Templo, at muling mag-share ng mga makatotohanan, walang peke, no fake news na balita. No? Share ko lang po kasi ito ay hindi ko naman gawa-gawa, hindi ko sariling isip, kundi nangyayari at nangyayari. Ano po? Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe, like, and share po para maraming magising at malaman ang katotohanan. Ano po, at para dumami tayo, subscribe and share. I did not make an assassination threat to the president. Itong si VP Sara ay kakaiba talaga po siya, mga kaibigan, mga mahal kong manunood. Kakaiba talaga siya, no? Biruin nyo. Itinatanggi niya na wala daw siyang ginawang threat sa buhay ng ating PBBM. Wala daw siyang ginawang o kinausap na tao para pagplanuhan ang sakali man daw siyang mawala, ano, na kailangan daw mawala din sa mundo ang ating mahal na presidente, the highest ranking official of the Philippines, and ang second highest ranking official ng bansa, si First Lady Liza. Siyempre, pangatlo si VP Sara. At ang pang-apat ay si Romualdez, the fourth highest ranking official ng bansa. At yun ang pinagbantaan niya at dinideny niya po ito. Wala daw siyang ginawang ganito, wala daw siyang kinausap na tao, wala daw siyang gunman na ginawa na kinausap na magsasagawa ng mga ganong karumal-dumal na bagay. Ano yun? Wala daw siyang ginawa. Wala, as in, walang threat. Lahat daw ay gawa-gawa lamang at tawag nito, lahat ay gawa-gawa lamang daw ng administrasyon, na ang lahat lamang daw po ay haka-haka at walang katotohanan. Biruin nyo yun, may video siya na ganon. Ay, naku talaga, VP Sara, minsan kitang hinangaan, pero talagang kakaiba ka, na. Talagang like father, like son, sa pagtatanggi sa mga sinabi at ginawa. Yung kasinungalingang talagang wagas na wagas, ano po. Sinabi niyang wala daw siyang ginawang ganon. O, ito, pakinggan niyo po. Ay, saan naman yung kamay ko? Ay, dito pala. Ito, pakinggan niyo po, ha. Sinabi niya sa yesterday or last day na interview sa kanya na wala daw siyang sinabing o ginawang pagbabanta sa buhay ni PBBM, ni First Lady Liza, at ni Romualdez. Dinideny niya. O ito, pakinggan nyo. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Not say that. Grabe, di ba? Tunay na to the highest level talaga yung pagdi-deny niya, no? Samantalang, grabe talaga siya. Kayo na lang po ang malang humusga kasi lahat naman ay nakikita at nalalaman ng taong bayan. Lahat ng mga pinaggagawa niya ay alam ng taong bayan. Pero may lakas ng loob siya. She has the guts to deny everything. O ito ulit, pakinggan nyo yung mga ginawa niyang pagbabanta. Ayan. Ngayon niya i-deny. O diba, yung mga DDS dyan. Ayan, ito na naman ang mga kasinungalingang pinaggagawa naman ng VP Sara. No, tingnan nyo, panuorin nyo. Naku talaga, ang taong minsang hinangaan ko, mayroon palang, di maintindihan sa pagkatao. Teka, may nangingistorbo ka sa akin eh. Go, bilisan mo. Ito na, tuloy ka, anak ko yun. Ito na, pakinggan natin yung pagbabanta niya.
Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. O, di ba? Ang linaw-linaw. Tapos, ang lakas ng loob niyang i-deny. Bakit? Kasi kayang-kaya niyang paikutin yung mga naniniwala pa sa kanya. Yung TDS naman. Ngayon yung ipagtanggol yung VP Sara niyo, no? Ngayon yung ipagtanggol. Naku, talagang like father, like son. Di ba si Duterte dati, yung tatay niya, sinabi niya, pinangalandakan niya sa buong Pilipinas at sa buong mundo na bangag daw ang ating PBBM. Nakasama daw sa narco-list at kung ano-ano pang mga pinagsasabi niya. No? Pero, bumawi siya at binawi niya yung sinabi niyang iyon, pinabulaanan niya na hindi totoo. Na sinabi niya na nagsinungaling lang siya. Kasi noon sa Quadcom, sa hearing, inamin niyang sinabi niya na in fairness to the president, wala naman daw talaga doon sa narco list ang pangalan ni PBBM. In fairness daw. Pagkatapos niyang sira-siraan at hanggang ngayon pinaniniwalaan ng mga DDS, na hindi pa rin sa kabila ng paninira ng dating presidenteng si Duterte at sa kabila ng pag-amin niya ng katotohanan wala naman talaga sa list si PBBM, sa narco list, ganun pa rin ang paniniwala nila. Hindi ko sila maintindihan, So, like Duterte, like DDS. Diba? Die-hard supporters. Yung takbo ng pag-iisip nyo naman, ayusin nyo naman. Parang, kasing nakakaano na kayo diba? Lantad na yung katotohanan. Inamin na ni Duterte na wala siyang, na nagsinungaling siya, na hindi naman talaga totoo. Pero yun pa rin ang pinaniniwalaan nyo, yung una niyang sinabi. So walang kredibilidad na talaga yung mga pananalita nila, my goodness. Ito na naman si VP Sara, sinabi niya na pagkatapos niyang sabihin noon, pinagbantaan niya at lakas ng loob niya na sa national television, sinabi niya yung pagbabanta. Tapos ngayon na naman sa national television, binawi niya, sinabi niya wala daw siyang ginawang ganong pagbabanta. Ano na, isip-isip na po kayo, no? Unahin natin ang kapakanan ng ating bansa. Wag lang dahil sa pagtatanggol nyo, kahit alam nyong mali, pilit nyo pa rin tinatakpan yung mga mata nyo, close open, nakaganon, naka-close yung isa, naka-open yung isa, pero pinipilit pa rin i-close ang lahat. Hinahayaan nyo na mabulag kayo. Wag ganon. No, pumiling kayo sa kabutihan, wag sa kasamaan. Kasi wala talaga silang, I mean, oh my goodness, ang dami kong mga katotohanang ipinalabas, isinyer sa videos ko. Lahat yun ay, lahat yun ay may ebidensya. Lahat yun ay, sinishare ko lamang sa inyo to open your eyes. Kasi importante rin sa atin na sa ganitong paraan nakakatulong tayo sa ating mga kababayan. Alam ko na importante sa akin na manood kayo, mag-subscribe kayo, pero importante rin po sa akin na malaman nyo yung katotohanan, nang sa ganun yung mga nakapiring-piring sa mata nyo ay matanggal na, ba? Yun. Ayan, bago tayo mag-end ng ating video, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please don't forget to subscribe, like, and share, and comment down your opinions. And just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. See you in my next vlog. Thank you, and God bless you all.